Isang bangkay ng dalaga ang natagpuang hubad-hubad sa palayan ng Barangay Kanyugan sa bayan ng Anda, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, posibleng ginahasa ito ng sospek at pinatay. Paano nangyari ang ganitong klaseng karumal-dumal na krimen? Panoorin ang buong kwento ni Lowelyn Cañedo ng Pangasinan. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Si Lowelyn Cañedo ay ipinanganak sa Barangay Kanyugan, Bayan ng Anda sa Pangasinan. Lumaki siya bilang isang mabait, maunawain at masipag na bata. Bata pa lamang ay sanay na siyang tumulong sa kanyang mga magulang sa gawaing bahay, bagay na nagpatibay sa kanyang disiplina at pagpapahalaga sa pamilya. Dito rin sa bayan ng Anda niya natapos ang kanyang elementarya at sekundarya. Sa mga taong iyon, ipinakita na ni Lowelyn ang kanyang determinasyon sa pag-aaral at ang kanyang pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Isa sa kanyang mga pangarap ay ang makapagtrabaho sa ibang bansa balang araw upang magkaroon ng mas mataas na sahod at matulungan ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang matibay na pangarap, ipinagpatuloy ni Lowelyn ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at kinuha ang kursong Bachelor of Science in Hospitality Management sa Pangasinan State University. Alam niyang ang kursong ito ay makatutulong sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangarap, lalo na sa larangan ng pagtatrabaho sa abroad. Mahigpit ang kanyang pamilya pagdating sa usaping relasyon. Hindi pinapayagan ng mga magulang ni Lowelyn na makapagrelasyon ito at dapat ay tuparin muna nito ang kanyang mga pangarap sa buhay upang may marating ito at makatulong sa estado ng kanyang pamilya. Dahil dito, itinuon ni Lowelyn ang kanyang oras at atensyon sa pag-aaral. Seryoso at determinado siyang tapusin ang kanyang kurso. Dala ang paniniwalang ang edukasyon ang susi sa tagumpay at sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Habang lumilipas ang mga taon, may isang taong patuloy na naging bahagi ng buhay ni Lowelyn. Ang kanyang matagal ng kaibigan mula pa noong high school, si RB. Noon pa man ay may paghanga na si RB kay Lowelyn at sinubukan niya itong ligawan. Gayunpaman, magalang itong tinanggihan ni Lowelyn dahil buo ang kanyang desisyon na unahin ang pag-aaral at tapusin muna ang kolehiyo bago pumasok sa isang relasyon. Sa kabila ng pagtanggi, hindi sumuko si RB. Tahimik ngunit tapat ang kanyang panliligaw at patuloy siyang naging kaibigan at sandigan ni Lowelyn sa paglipas ng mga taon. Hanggang sa umabot si Lowelyn sa ika-4 na taon ng kanyang kursong Bachelor of Science in Hospitality Management, nandoon pa rin si RB. Matyaga, maunawain at handang maghintay. Dahil sa walang sawang suporta at habang pasensyang panliligaw ni RB, unti-unting nabuo ang damdamin ni Lowelyn para sa kanya. Napagtanto niyang hindi lamang paghanga ang ipinapakita ni RB, kundi tunay na pagmamahal at respeto sa kanyang mga pangarap. Ang pasensya at katapatan ni RB mula pa noong high school ang siyang nagpatibok sa kanyang puso. Isang araw, matapos ang mahabang panahon ng pag-iisip, tuluyan nang pumayag si Lowelyn na maging sila ni RB. Gayunpaman, dahil sa pagiging mahigpit ng kanyang pamilya, napagkasunduan nilang panatilihing lihim ang kanilang relasyon. Tahimik man ang kanilang pagmamahalan, ito ay puno ng pag-unawa, respeto at pangakong sabay nilang haharapin ang kinabukasan. Nagkaroon ng makulay at masayang relasyon sina Lowelyn at RB. Si RB ay isang lalaking maunawain at mapag-alaga
Palaging nariyan para kay Llewellyn, lalo na tuwing may gabi siyang klase. Sinisigurado niyang masusundo niya ito at makakauwi ng ligtas. Sa kabila ng pagiging lihim ng kanilang relasyon, puno ito ng respeto, pangunawa at tunay na pagmamahal. Mabilis ang paglipas ng panahon at hindi nila namalayang malapit na ang graduation ni Llewellyn sa kolehiyo. Madalas nilang pag-usapan ng kanilang kinabukasan, kung paano sila magkakaroon ng matatag na trabaho, tutulong sa kanilang mga magulang at mamumuhay ng simple ngunit masaya balang araw. Hindi man marangya ang kanilang mga pangarap, puno naman ito ng pag-asa at pagkakontento. Lubos ang pagmamahalan nila sa isa't isa, ngunit nananatili pa rin itong lihim sa mga magulang ni Llewellyn. Taning ang mga malalapit niyang kaibigan lamang ang nakakaalam ng kanilang relasyon matapos nilang magpasya na ibahagi ito sa kanila bilang tanda ng tiwala. Gayunpaman, malinaw sa kanilang dalawa na hindi pa handa ang mga magulang ni Llewellyn na malaman ang katotohanan. Isang gabi, Hulyo 20, 2023, bandang 8:00 ng gabi, nagpaalam si Llewellyn sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang pupunta lamang siya sa kanyang mga kaibigan upang mag-bonding at pag-uusapan ng mga detalye ng kanilang nalalapit na graduation. Walang pag-aalinlangan, pinayagan siya ng kanyang mga magulang. Hindi nila alam na ang gabing iyon pala ang huling gabing makikita nila ng buhay ang kanilang anak. Nang gabing iyon, dumiretso si Llewellyn sa bahay ng kanyang mga kaibigan na sina Ruby, Gerald at iba pa. Masaya ang kanilang salo-salo, puno ng tawanan, kwentuhan at pagbabahagi ng mga updates sa kanilang buhay. Matagal na rin kasi mula nang huli silang magsama-sama dahil sa abala sa pag-aaral at paghahanda sa nalalapit na graduation. Si Llewellyn ay masigla at masayahin, gaya ng nakasanayan ng kanyang mga kaibigan. Buong sigla niyang ikinuwento ang mga nangyayari sa kanyang buhay, ang pagod sa pag-aaral, ang excitement sa pagtatapos ng kolehiyo, at ang mga pangarap niya para sa hinaharap. Sa gabing iyon, napalapit ang kanyang loob at nagpasya siyang ibahagi ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ikinuwento ni Llewellyn na siya ay nasa isang relasyon kasama si RB, ang kanyang matagal nang manliligaw mula pa noong high school. Hindi na nagulat ang kanyang mga kaibigan sapagkat kilala na nila si RB noon pa man. Naging schoolmate nila ito at alam nila kung gaano katagal at katapat ang panliligaw niya kay Llewellyn. Sa halip na pagdududa, ang kanilang naging tugon ay tuwa at suporta. Masaya nilang tinanggap ang balita at nakita nila sa mga mata ni Llewellyn ang tunay na kasiyahan at pagmamahal. Sa gabing iyon, puno ng liwanag ang kanyang ngiti at buhay na buhay ang kanyang mga pangarap. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na ang simpleng pagtitipon na iyon na puno ng alaala, tawanan at katapatan ay magiging isa sa mga huling sandaling masisilayan ang kasiglahan ni Llewellyn. Matapos ang ilang oras ng kwentuhan, nakainom sila ng kaunting alak at nagpasya ang bawat isa na umuwi na ng kanya-kanya. Sa kabila nito, mapilit si RB na ihatid si Llewellyn sapagkat may balak siyang ipakilala ito sa kanyang sariling grupo ng mga kaibigan. Bagamat bahabyang nahihilo na si Llewellyn, pumayag pa rin siya dahil sa tiwala niya kay RB. Pagdating nila sa lugar kung saan naroon ang mga kaibigan ni RB, nadatnan nila ang 5 lalaking magkakaibigan na noon ay nag-iinuman na rin. Maayos na ipinakilala ni RB si Llewellyn sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang kasintahan. Sa simula ay normal lamang ang usapan, ngulit dahil sa labis na pag-inom, naging maingay at palabiro ang ilan sa kanila. Isa sa mga kaibigan ni RB ang nagbiro, sinasabing maswerte raw siya at may maganda at sexy na kasintahan. Hindi man komportable, nanatiling tahimik si Llewellyn at pilit na nungumiti. Sa paglipas ng oras, lalo pang lumakas ang tama ng alak sa kanilang lahat, kabilang na si Llewellyn na nooy pagod na rin at hilo. Kalaunan, napagdesisyonan nilang maghiwa-hiwalay at umuwi na rin ang bawat isa. Hinatid ni RB si Llewellyn sa kanilang bahay. 200 meters bago sa kanilang bahay ay nagpasya si Llewellyn na siya na lang mag-isa na umuwi kasi baka makita ng mga kapitbahay ito at makwento pa sa kanyang mga magulang na may kasintahan na ito.
Dahil sa lasing na din si RB, ay pumayag na ito at umuwi na din sa kanila. Di alam ni RB na sa panahong iyon ay yun na din ang huling panahong makakasama niya si Llewellyn. Kinaumagahan, napansin ng mga magulang ni Llewellyn na hindi ito nakauwi sa kanilang bahay. Lumipas ang 24 oras nang walang balita kay Llewellyn. Sa matinding pag-alala ng mga magulang ni Llewellyn, ay inireport ito sa mga kapulisan. 2 araw nang nakalipas at wala pa ding balita kay Llewellyn. Maya-maya ay may isang concerned citizen na nag-inform sa Andani Police Station na may natagpo ang bangkay sa palayan ng Barangay Kanyugan. Dito agad kinumpirma ng mga kapulisan at dito positibong kinilala ang bangkay na si Llewellyn Cañedo. Gumuho ang mundo ng mga magulang ni Llewellyn nang mabalitaan ang nangyari at umiiyak, humihingi ng hustisya. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, natagpuan ang bangkay ni Llewellyn na nakadapa at walang saplot pang ibaba at may matinding sugat ito sa ulo. Posibleng ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Agad na nag-imbestiga ang mga kapulisan kung sino-sino ang mga taong kasama ni Llewellyn noong gabi bago ang nangyari ang krimen. Dito napag-alaman ng mga kapulisan na ang kasama ni Llewellyn bago ang krimen ay ang kanyang mga malalapit na kaibigan at ang nobyo na si RB. Dito nagulat ang mga magulang ni Llewellyn sapagkat sa pagkakaalam nila ay walang nobyo si Llewellyn. Ilang araw ang lumipas at nakapagbuo ng teorya ang kapulisan na ang suspek ay ang kasama ni Llewellyn sa inuman noong dinala ito ni RB. May isang testigo lumutang sa kapulisan na nakita niya ang kaibigan ni RB na dumaan sa palayan at tumakbo palayo sa lugar. Ang suspek ay itago natin sa pangalang Andrew, may history sa drugs noon pa man. Hindi makapaniwala si RB sa pangyayari dahil napagtanto nito na parang siya ang naglagay sa tiyak na kapahamakan kay Llewellyn. Agad na dinakip ng kapulisan ang kaibigan ni RB at doon kinahausan ng rape with homicide. Labis na pagsisisi sa sarili ang naramdaman ni RB sa mga pangyayari na kung sana hinatid niya mismo sa pinto ng bahay nila ito ay sana buhay pa ito ngayon. Samantala, inilibing si Llewellyn noong July 29, 2023. Labis na kalungkutan ang naramdaman ng pamilya at mga kaibigan ni Llewellyn. Ang pangarap na sana maka-abroad at matulungan ng pamilya mula sa kahirapan ay hindi na matutupad. Ang matinding aral na ito ay nagbigay ng pagpapahalaga sa relasyon na sana huwag idaan sa sikreto ang lahat para may gabay sa pamilya ang kanilang relasyon. Naway magsilbi itong aral sa mga kabataan ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong mamiss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingat!